barangay at SK election. Hindi na napipix yan kasi laging pinopostpone. Kaya ito po ang rason kung bakit laging pinopostpone. Panoorin po natin to mga kapobre. Here we go. Hello, it's me again, your pobreng mapalad vlog. Magandang gabi, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sabado po ngayon at panibagong gabi, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, and of course panibagong vlog po tayo ngayon mga kapobre. So medyo wala tayong upload kasi naghanap pa tayo ng mga video clip na pwede nating mabigyan ng reaction video, kasi nga yung inaabangan natin na pagdibito or pagpatuloy ng barangay at SK election, kung matuloy man, kung pirmahan man ni Presidente, ay wala pa rin, nuhaw pa rin. As of now, wala pa rin. Lagi lang tayong nagmamaritisan dito, speculation kung ano talaga ang mangyayari. Tuloy ba ang barangay election at SK or wala? So ngayon mga kapobre, is mayroon pa akong nakita sa social media yung panayam ni Attorney Romy Makalintal. So isa po siyang batikang election lawyer. So siya po ang laging sumaklolo pagka may barangay postponement, barangay election postponement. So nung at ano na yan, mayroon na yang Supreme Court ruling, kaya pag mag-announce ng mag-postpone ay sugod ka agad yan si Attorney Romy Makalintal. So ito po, tingnan natin yung video. Ito po ang masakit at masaklap na katotohanan sa sinabi ni Attorney Romy Makalintal. Kaya laging pinupospon ang barangay at SK election, lagi-lagi na lang yan. Wala nang fix na election, barangay at SK election. Hindi na napipix yan kasi laging pinopospon. Kaya ito po ang rason kung bakit laging pinopospon. Panoorin po natin to mga kapobre. Here we go. Politika lang ang nakikitang motibo ng isang veteran election lawyer sa likod ng panukalang ipagpapaliban ang barangay at SK elections. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Motibo para tuparin ang mga campaign promise. Yan ang nakikitang dahilan ni election lawyer Romulo Makalintal sa panukalang magpopospone ng December 2025 barangay at SK elections. Yan ay mga political considerations. Yan ay dahilan sa mga political promises ng ilang mga mambabatas na kapag sila'y nahalal, i-extend lang ang term ng office ng ating mga barangay official. Hindi man pinangalanan kung sino-sino ang tinutukoy niyang politiko. Sinabi ito ni Makalintal matapos ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na merely incidental ang postponement ng BSKE dahil di naman daw delay ang punto nito. Sa panukalang batas, 4 years na ang fixed term ng barangay at SK officials mula sa 3-year term. Kaya ang epekto, mamumove ang nakatakdang December 2025 polls pa November 2026. Sabi ni Makalintal, labag ito sa desisyon ng Korte Suprema noong 2023 na nagbabawal sa pagkakaantala ng eleksyon kung wala namang compelling reason. Yan ay kaliwas doon sa panuntunan o guidelines issued by the Supreme Court in the case of Makalintal versus Comelec. Okay, welcome back. So yun po, napanood nyo na po yung video clip ni Attorney Romy Makalintal. So yun po, isa po yung katotohanan yun. Kung sabihin na natin, katotohanan talaga yun. Kasi yung pang-postponement ng barangay at SK election is ginawa ng campaign promise yan eh.
Yun ay pinapromise na ng mga politiko, congressman, senador na vote me and we will postpone your election. So iboto nyo kami at kami nang bahala pagpalawig sa inyong termino. So yun na nga ang nangyari, kaya laging napopospon. So yun, goods yun, sinabi ni Attorney Rumi Makalintal. Daming nakarelate doon. Kasi nga, totoo naman yun eh. Kaya nga nagkandara pa yung mga politiko, congressman, senador na postpone. Wala, pagka postponement, wala talagang sumalungat. Laging approve yan. Aprobahan talaga nila yan. Tulad ngayon, postpone na naman. Ang problema lang, wala pang aksyon si presidente. So yun ang ating hihintayin. So yun lang siguro. Ano lang to, update lang tayo. So pagka may na si presidente, iba-vlog natin kagad yun. So dito na lang po tayo magtatapos. Magandang gabi sa inyong lahat at God bless. Please support, subscribe Pobreng Mapalad Vlog sa YouTube. Bye bye, God bless. Babos.